So ayun, what's up mga kababayan sa ating video. Ito na naman po ang inyong lingkod once again, Tirador Pico at your service. So nandito tayo sa labas ngayon mga kababayan, no? Ito magbibigay lang tayo ng ating opinion regarding dito sa sinabi ni Senator Trillanes regarding po dito sa hindi niya pagsuporta na kay Leni at sa darating na 2028 election, dahil nga sa sinabi niya kaibigan pala ni Leni talaga itong si Sara at itong mga Duterte. So marami ang mga kababayan, marami ang nabigyan ng linaw dito sa issue na ito, di ba? Kaya malamang sa malamang mga kababayan, meron din kinalaman dito sa pagbasura, okay, ng Supreme Court sa impeachment ni Sara pagdating sa mga kababayan, no, sa impeachment, okay? So mga kababayan, yung sinasabi ng taong bayan dito malawak, napakalawak ng connection pala or mga dawit, malamang sa malamang dawit dito sa issue na ito. Malalim. May mga sabi pa nga ni Sentry, may mga rito, may mga posibilidad mga kababayan na may mga nabahagian ng confidential fund, di ba? At maraming ang hinala rito ang taong bayan na kung sino-sino. No, hindi na lang tayo magbabanggit ng pangalan dahil nga sa mga ito ay mga respetado at mga kilala, no, pagdating sa politika. But anyway, no, pakinggan po natin itong talumpati or itong binigay na ni hatol. Hinatulan na kasi mga kababayan. Hinatulan na po ni Senator Trillanes itong dilawan or pinklawan mga kababayan. Napakalungkot isipin na sa, di ba, pagkakaibigan nila dito lang pala magtatapusan lahat, di ba? So anyway, ito po yung video mga kababayan. Panoorin po natin sa video. At bibigyan natin ng reaction. Okay? Ito po. Ayun nga, speaking of 2028, sige, i-advance na po natin yung discussion. No? Sino ba nakikita yung viable candidate against Sara Duterte? Ang nakikita ko kasi sa ngayon is si Senator Risa Hontiveros. Bakit niro-rule out ko na si Senator Bam Aquino at si Mayor Leni? Okay, don't get me wrong, mabubuti silang tao and I believe in under peaceful conditions maaring they can rule the country well. Pero hindi ngayon ang mundo na tinitirahan natin. Ito may mga ganitong mga evil forces at play. So kailangan mo nung kayang tumindig. At si Senator Risa has demonstrated that time and again. Kaya hindi pwedeng si Senator Bam Aquino, for example, kasi bakit? Ngayon nga, kakokus niya, kabloke niya yung mga Duterte block. Sa akin, hindi ko kaya yun. Under any conditions, gusto ko man ng committee o whatnot, hindi kaya ng sikmura kung makasama ko sa caucus yung mga Duterte block. So, ibig sabihin nyo, kung okay sa kanya yun, di pagka nanalo siya, okay din lang sa kanya. Di ba? Okay. Because of that, we have to rule him out. Next, punta tayo kay Mayor Leni. Okay siya, sige. Kumbaga, may maganda yung saloobin niya, etc. Pero kaibigan niya si Sara Duterte. Remember, pinapasok nga niya sa bahay niya, hinost niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpe-presidente si Leni? Hindi niya gagawin yan. And believe me, ayaw nga nila yung ICC Both Bam and Leni, ayaw nila ng ICC. Sinabi nila sa akin yun. Talaga? Personally? No, kung mananalo daw si Leni noong 2022, hindi raw nila
ibibigay si Digong sa ICC. Ako nagulantang ako, kaso iniisip ko, sige na, let's just win this thing first, then saka natin siya ipe-pressure, convincein natin siya. Pero that early, sinabi na nila, kasi nga kaibigan nila eh. Hindi nila Talaga? kaaway. Hindi nila kaaway. Paano niya nasabing kaibigan? Based lang ba yan dun sa pagpapapasok niya sa bahay niya sa Naga? Or there's something else that you know? Okay, tingnan mo yung association kahit i-google mo lang, VP Lenny and Sara Duterte. If they said anything negative about each other, wala yan. Okay? Meron silang cooperation, meron silang partnership. At ito, hindi mo papapasukin sa bahay mo ang isang kaaway mo. Di ba? Kung acquaintance mo yan, papapasukin mo ba sa bahay mo? Baka hindi rin. Di ba? Ang pinapapasok mo lang sa bahay mo ay kaibigan. So, itong optics na to maliwanag yun. And even up to now, tatanungin kita, Christian, meron ba sinasabi si VP Lenny ukol dito sa impeachment ni Sara? Is she in Wala. favor or not? Wala. Parang tahimik. So, bakit natin iisipin na pagka nanalo si Lenny, pananagutin niya ito mga to? Hindi. I am telling you now, hindi. I know these people so much better than the ordinary viewer. Kasi I've worked with them. Naririnig ko yan, sinasabi nila yan. Kaya, Okay. yun yung sinasabi ko. Kaya, hindi ko sila pwedeng suportahan sa 2028. In fact, kukontrahin ko sila kasi alam kong hindi aligned yung agenda namin. Nga pala, total nabanggit niya na si Senator Risa, no? What do you think of her situation now? Dahil nga hindi niya nakasama sina Kiko tsaka sa BAM, kahit yun yung pre-election narrative sana nila, yung magkakasama sila. Pero napunta siya ngayon sa minority headed by Tito Soto. What do you think of her situation now? Alam nyo, kahit nga yung pag-join ni Kiko and Bam dun sa majority ngayon, hindi ko naman binibigyan ng ganong yan kasi mga tactical maneuvers yan. Ako sinasabi ko lang, hindi ko lang kaya yon. Hindi ko kayang makasama itong mga Duterte block na yun. Assuming na I'm still there, hindi ko kaya yon. Pero kung sila okay yun, kaya nila, then they can vote pa rin dun sa tamang posisyon. Walang doon eh. Ngayon, pero kay Senator Risa kasi, neutral siya eh. Di ba? Independent siya for that matter. That's the word. Not neutral. She's independent. Minority kasi in-embrace niya na yung role niya as fiscalizer. Hindi lang sa mga Dutertes, kundi even the Marcos administration. So, being part of the minority now will give her that opportunity to do both. Tapos, being part din, kunyari, since may minority in general, hindi lahat ng heavy lifting hawak mo kasi marami kayo. Sina Senator Lacson, talagang iba yan sila mag-usisa ng budget. Ako, I concede, hindi ko yan forte, pero yan sila Senator Ping, yan yung forte nila eh. Si Senator Soto naman, sa parliamentarian siya eh. Kabisado niya lahat yan. Kabisado niya lahat yan. Tapos may institutional knowledge siya. Kaya niyang ma-check yung pang-aabuso nung majority ngayon. Di ba? So, yun yan. Si Senator Loren, ganun din. Ano rin yan? Parliamentarian yan. Si Mig Subiri, ano yan? Hindi lang dating SP, but more importantly, dating majority. So talagang mache-check nila. Mga parliamentarians yung nakasama ni Sen. Risa dyan. So yung role mo as a minority, mapapagaan. So you can now focus on the specific advocacies mo. Pino-point out nila, former justices, chief justices, sinasabi nila, may mali doon sa decision nyo. You will have the opportunity to rectify your error. Pero pag hindi pa rin, saka na tayo mag-usap kung
Pero hindi ba Tutulak ano yan? Hindi ba kahiyaan yan sa Supreme Court kung sakasakali? Kasi unanimous yung decision. Tapos biglang ipapamukha sa kanila, teka, yung decision ninyo, ang pinagbasihan, factually incorrect. So ano naman yung mukhang ihaharap nila? Lahat kami hindi namin nakita yon. Yung very crucial factual error na yun. Ano kasi no, the way a collegial body works, especially diyan sa Supreme Court, kasi merong ponensya eh. May ponente. So yung ponente, ina-assume nung iba na ginawa niya yung homework niya, na hindi ganon. 'Di ba? Kasi wala nang ibang opportunity yung ibang justices to study the facts regarding the case. Sinabi ng ponente, ganito bakit nila pagdududahan yon? So ang hina-highlight nga dito, mali. So ang kuha naman dito, hindi naman ito unprecedented. Merong mga, kaya nga yung motion for reconsideration is there because there is an opportunity to rectify yung errors, especially as glaring as this one. Kaya pwede yon. Hindi naman kahiyaan yun. Pwede mo sabihin, ay, teka muna, now that it was already pointed out to us, hindi man pwedeng i-embrace mo yung mali, knowing na mali na siya, dahil lang nakakaya. Hindi. Yung tama, Okay. pwede mo pa rin gawin. Kasi ito nga, following the logic of the Supreme Court instruction sa House, diba? Meron sa listahan ng mga tanong na sabi nila, sagutin nyo to, House of Representatives. Although hindi yata lahat sinagot. If I remember it correctly, isa rin sa mga pinupunto nila, kayo ba nabasa niyo yung articles of impeachment na yan bago nyo pinirmahan? Kung sakaling umabot tayo dito sa scenario na binabanggit ninyo, na ma-impeach sila at dumaan sila sa Justice Committee, di pwede rin pala ibalik sa kanilang ganun tanong. Teka, kayo ba, na mga lumagda doon sa ponensya ni Marvic Leonen, nabasa nyo ba lahat yun? At talagang inintindi nyo ba yun? At hindi ba kayo nagmadali? Di ba? That's the absurdity of it all. Yun mismo. Ganun mismo. No? They will be subjected to the same standard they set. Di ba? Tapos ito yan. Alam mo ba, Christian, na yung 100-page na yan, na ponensya na yan, ni Leonen, kumalat na yan Monday afternoon pa lang. Ganun ba? Kakatanggap nila, yung mismong kopya, kakatanggap pa lang nila, theoretically, nung sagot ng House. So, ibig sabihin, hindi pa nakikita man lang yung sagot ng House, naluto na. Di ba? Kaya nga, di ba, kumalat na sa social media, sa mga chat groups na naluto na ng Supreme Court yung decision. Alam mo yan, di ba? Ganon. There is a reason for that. Kasi nga, precisely, naluto na. Pati nga yung pagkaponente ni Leonen, nando doon Ngayon, ganito, isa pang pwedeng gawin natin dito. Lahat ng mga law school classmates, students neto ni Leonen, i-point out nyo naman lang yung error. Kamag-anak niya, uy, Leonen, kamali ka rito. Di ba? Baka pwedeng napaka-obvious mo naman kung ipinoint out na sa'yo na nagkamali ka. Kasi records ito Oh. Yung sa kanya, wala siyang basis Assumption yung kanya na ginawa. Kaya this is an opportunity for this guy to correct the error of his ways. Kung sakaling hindi i-grant yung motion for reconsideration, ano nakikita yung implication politically nitong Supreme Court decision na ito? Na essentially, pinapahinto yung impeachment trial. Okay. Ang implication kasi niyan, talaga makikita mo na meron pa ring impluwensya itong Duterte sa Korte Suprema. Kaya nga, ang mangyayari nito, assuming hindi nila binago yung desisyon nila, kahit na pinoint out sa kanila yung factual errors, ngayon, di pwede na sila masubject sa impeachment. Di ba? Kasi impeachable sila. Officers. Ngayon, pwede rin makita ito ni President Marcos na opportunity ito na matanggal lahat ng Duterte appointees. Di ba? This is a golden opportunity. Pwede ngayon siyang mag-appoint ng lahat. So, maraming sanga-sanga ito, pero it boils down to this. Kung gagawin nila yung tama,
wala naman silang problema kakaharapin. Very interesting yung binabanggit niyo, Senator. Naisip ko lang ganito. Kung si BBM walang appetite for the impeachment of Sara Duterte, twice siyang binanggit publicly, ayaw niya na impeachment. What would convince him na, hindi, gusto ko rin ipa-impeach, papayag ako na ipa-impeach yung lahat ng Supreme Court justices na lumagda dyan sa kautusan na yan. Parang medyo, yata sa akin yun. Out of character sa kanya. Pero ito naman sasabihin ko sa iyo, Christian. Ano ba sinabi niya tungkol sa ICC? Ano nga ba? Gusto ba niya? Gusto ba niya? Di ba sabi niya, no, hindi tayo mag-aano. We will not, wala silang right to do this and that. Pero ano nangyari? Di ba? Nag-cooperate. Nadala sa The Hague. So, ako nga, sinasabi ko, palagi, President Marcos will say what he needs to say, but he will do what he needs to do. I'm not saying na he will be open to the golden opportunity to purge the Supreme Court of the Duterte appointees, but if the opportunity is there, if the political environment is conducive for such a move, then baka may kindatan dyan at sige, go na yan. Di ba? Pwede ito. Nasa realm of possibilities ito, it's there. Kaya nga hindi natin rule out. And itong dinidiscuss naman natin dito, mga possibilities. Magpa-file ng MR. Ngayon, sa August 6 na agenda na ng Senado yung impeachment. Kasi marami silang gagawin tomorrow. Yung chairmanships, memberships, ayusin yon. Tapos, para hindi makagulo. Di ba? So August 6 na nila ini-schedule yung agenda ng impeachment. So what will happen there? Expectedly, magmo-motion yung mga Duterte senators na gusto na nilang i-dismiss in light of the decision of the Supreme Court. Pero siyempre, yung mga kagaya nila Senator Risa, ilalaban nila yan. Di ba? Ilalaban nila yan na tipong, teka muna, final na ba yung desisyon? So, yun. Di ba? So, magkakabotohan dyan. Pero for as long as hindi final, kung may MR pa na didesisyonan, bakit mo i-dismiss? Bakit mo ni-rule out yung possibility that the Supreme Court justices will see the light of day? At, di ba na suddenly, gawin nila yung tama. Bakit naman natin ni-rule out yung possibility na yung Supreme Court justices ay gagawin nila yung tama by overturning their own decision? Opo. I really understand where you're coming from. Pero pag tinitingnan ko po itong cast of character sa Senate Impeachment Court, parang hindi ganun kataas yung aking kumpiyansa. Lalo kung titingnan yung kalidad ng Senado. Ito yung pinakaihintay ng mga pro-Duterte kong senators. Pati ng mga fence-sitters, tsaka ng mga closet DDS dyan. Ito yung pinakaihintay nila a justification for them to dismiss the case. Diba? Nakita natin yan sa June 10 vote or 11? June 10 vote, di ba? Or 11? Yes, pero ito, Christian, iba-iba kasi yung boto Iba-iba yung boto. Sabi ko nga yung June 10 vote was not a motion to dismiss. It was a procedural matter. Wala yon. Kaya iba yung boto doon. Ngayon kasi, iba rin yung boto. Hindi naman ang pagbobotohan, mag-resume tayo ng trial in defiance of the Supreme Court. Hindi. Ang tanong dito is, i-dismiss mo na ba ito kahit may pending na MR? Yung mga nagpapanggap na sunod tayo sa Supreme Court, di sumunod ka. Hindi pa nga hindi pa nga final Hindi kayo sige, sinunod mo yung immediately executory yung decision, meaning hindi ka muna magta-trial in deference to that. Pero hindi mo pa rin totally ma-dismiss kasi nga may MR pa. Kasi pag dinismiss mo na ngayon prematurely, tapos 2 weeks down the road, yun na nga, suddenly gawin ng Supreme Court justices yung tama at i-overturn nila yung initial decision, di saan ka ngayon pupulutin? Dinismiss mo prematurely. So, maraming senador, and you only need 13 to agree to that.
Opo. Di ba? Okay. Oo. Sige po. Talking about the realm of possibilities. Kung sakalin talagang walang patunguhan itong impeachment trial at malusutan ito ni Vice President Sara Duterte, kayo bilang matagal nang gustong mapanagot yung mga Duterte, ano yung mga nakikita niyo pang options available under this administration? Okay. Ang isang option na pwede after nito, assuming mamatay na tong impeachment trial na to, is yung sa ombudsman. Okay, ombudsman, pwede siya ron. Okay? Pwedeng pigilan ulit ng Supreme Court, pero ang point nito is it's worth doing pa rin. Di ba? Gagawin pa rin yun. Tapos, habang gumugulong yan, di naman dali-dali yan eh. Pwedeng kakasuhan siya, then case build-up, abutin niya ilang buwan. Ngayon, February 6, we will go through the same exercise again. This time, talagang, sisiguraduhin natin na yung lahat ng sinabi nitong Korte Suprema na decision nila ngayon, kahit hindi nire-require ng Constitution, gagawin natin para wala nang dahilan. So, we will go through this same exercise. Hindi niya ito matatakasan. Okay, assuming wala ulit mangyari doon sa impeachment trial na yun, kung ano man ang mangyari, pigilin ulit ng Korte Suprema o ma-quit siya. Ang tanong mo kasi, paano mapapanagot eh? Pupunta tayo sa 2028. Di ba? So ayan mga kababayan, napanood nyo, malinaw po na sinabi ni Senator Trillanes na na hindi niya susuportahan sa 2028 election if ever na tumakbo si Leni Robredo. Okay? Mukhang nagkakasundo mga kababayan sa part na to. Nagkakasundo si Senator Sonny Trillanes at si Attorney Gadon. Okay? So far po mga kababayan, kinasuhan na si Attorney Gadon dahil lamang po sa pahayag niya. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.